Magandang umaga po mga kapatid. Kung tayo po'y bumalik na sa ating pag-aaral po sa umagang ito, ipagpatuloy natin yung aklat ng mga taga-Roma, dito sa Romans chapter 5. At nagtapos po tayo dun sa ikalimang talata. Ano po? Doon sa walang bahagi ng aklat na ito, sinasabi sa atin na tayo naring galap sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon at tayo nagagalak. Pero sinasabi rin sa napag-aralan natin na kapag tayo ay dumadanas ng kapigatihan, kailangan din tayo magalak. Yun ang sinasabi sa atin. Sapagkat ang kapigatihan ay nagdudulot sa atin eventually na tayo maging matatag sa ating pananampalataya. At kapag tayo naging matatag sa ating pananampalataya, lalo tayo nagkakaroon ng maningas na pag-asa doon sa pinangako sa atin ng Diyos. Walang pagkakaiba sa tulad ng ating pinag-aralan kapag ikay nag-aaral. Kapag ikay nag-aaral at maayos ang iyong pag-aaral at ikay naganda sa isang examination, matatag ang iyong pag-asa na ikay pakapasa. Dahil ikay nakahanda, sabihin, sinanay mo yung sarili mo doon sa pag-aaral, yung examination nyo. Ganoon din sa kaligtasan. Kapag tayo ay tumatatag sa ating pananampalataya, lalong tumitingkad ang ating pag-asa. Hindi sinasabi ni Apostle Paul. Ngayon, ang ating pag-asa ay hindi tayo madidisappoint sapagkat ang nangako sa atin ay ang Diyos. Hindi naman sinungaling yun. So, yun ang makikita natin sa unang bahagi. Ito ay bakit hindi tayo madidisappoint? Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Kasi ginawa niya lahat para tayo maligtas. So alam natin, gusto niya tayo maligtas. At alam natin yung pagmamahal ng Diyos dahil sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito yung pinayag sa atin ng Espiritu Santo. So ibinigay yung Espiritu Santo para ipahayag ang kalooban ng Panginoon at patunayan na ito ang salita ng Diyos. So, binabasa natin ang Biblia, malalaman natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Pinakita niya eh. So, kung siya ay nagsabi ng ako sa atin, totoo pa rin yan. Yun ang makikita natin. So, yun ang unang bahagi ng ating pag-aaral. Punta tayo sa verse 6. Pasinin natin, nung tayo ay namatay ang Panginoon para sa tao, sinasabi ang mga tao ay mahina, kanya. Nung tayo mahina pa, sa Tagalog. For when we were still without strength, wala tayong lakas, kanya. In due time, Christ died for the ungodly. So yung ungodly, yun ang mga magkasalanan. Kapag tayo ungodly, hindi tayo katulad ng Diyos. Hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kanya. So tayo mga magkasalanan. So nung tayo mahina pa, sabi nito ni Pablo, ano ibig sabihin, no? Nung tayo mahihina pa. Pero isang maling katuruan na sinasabi ng mga Calvinist, yung mga Baptist, yan ang magandang example ng mga Calvinist. Sabi nila, tayo mahina dahil namanan natin yung kakulungan ni Adan. Yun, nung siya nagkasala, namanan natin yung kakulungan na dinulot ng pagkakasalang yun. In other words, wala tayong kakayahan na sumampalataya. Wala tayong kakayahan na gawa ng mabuti dahil namanan natin kakulangan ni Adam. Kanila, yun ang ilang katuruan. Yung po tinatawag na maling aral na total inherited depravity. Sa lubusan, lubusan na ating kakulangan. Wala kang kakayang gawa ng mabuti, wala kang kakayang sumampalataya sa salita ng Diyos. Hindi na ibig sabihin ni Pablo. Nung tayo mahihina pa, ang ibig sabihin, wala tayong magagawa tungkol sa ating mga kasalanan. Hindi dahil sa tayo ay namanan natin kakulungan ng Adam. Walang kaugnayan doon yun. Mamaya makikita natin ang ating pagkakasala ay hindi dahil namanan natin kakulungan ni Adam. Hindi yun. Nagkasala tayo dahil pinili natin magkasala. So, ito yung panahon na nagkasala tayo, pero wala tayong magagawa tungkol sa ating kasalanan. Sabi ng kasalanan ng nagpahiwalay sa atin sa Diyos. So, nagkasala tayo, wala tayong magagawa tungkol sa ating kasalanan. Hindi natin pwedeng tanggalin,
hindi natin pwedeng linisin. Wala tayong magagawa. Dahil nagkasala tayo. Ang katotohanan niya, kapag ka nagkasalang tao sa Diyos, wala na siya magagawa tungkol sa kasalanan niya. Dahil walang paraan para tanggalin natin ang ating kasalanan. Ang sabi ng Panginoon sa dito sa Ezekiel, para patunayan natin, di totoo yung namaring kasalanan. Sabi ni Propeta Ezekiel kanya, the soul who sins shall die. Yung katao nagkasala, siya'y mahihiwalay sa Diyos. Tandaan natin sa Biblia, dalawang klaseng kamatayan. Yung physical na kamatayan, na kaya nagkasala ka, hindi mamamatay ka, o yung kamatayan dahil nagkasala ka. Ang salitang kamatayan, ang alam lang kasi natin sa kamatayan, yung physical na kamatayan, yung nililibi. Ang sa salitang Grego, ang salitang kamatayan, thanatos, kanya. Na ibig sabihin, separation. Pagka physical na kamatayan pinag-uusapan, nahiwalay ang espiritu sa iyong kaluluwa. Kaya mamamatay ka tuman. Pero sa kamatay dulot ng kasalanan, tayo na ihiwalay sa Diyos. Sabi rito, pagka nilagay natin ng kahulugan, ang tao nagkakasala ay maihiwalay sa Diyos. Ano ang ibig sabihin nun? The son shall not bear the guilt of the father. Ibig sabihin, hindi mamanahin ng anak ang kasalanan ng ama. Hindi pwedeng ilipat kanya ang kasalanan ng ama sa anak. Alam niyo sa criminal law, baka man di ako abogado, pero alam natin yung essence. Pagka mayroong krimen at namatay yung kriminal, wala ka ng parurusahan. Hindi pwedeng ilipat yung kasalanan ng tao yun sa tatay niya. Hindi pwede yun. Yung nagkasala, dapat parurusahan. Yun ang sinasabi ni Prophet Ezekiel. Nor the father bear the guilt of the son. Ganon din sa ama. Kung nagkasala ang anak mo, hindi pwedeng ilipat sa ama kanya. The righteousness of the righteous shall be upon himself. Kung ikay matuwid, ang katwiran mo sa iyo lang yun. And the wickedness of the wicked shall be upon himself. Kung nagkasala ka, sa iyo lang yung kanya. So hindi na mama ng kasalanan, katulad sinasabi ni John Calvin, hindi po totoo yun. Dito sa Matthew 16 verse 25, yung sinasabing, when we are still without strength, ano yung sabihin no? Wala tayong magagawa patungkol sa ating kasalanan. Yan ang katotohanan, no? Kaya pag nagkasala ka, hindi ka na pwede maging matuwid. Di ba, nagkasala ka ngayon, sasabihin mo sa Panginoon, bukas mo gagawa ko ng mabuti, pagsalala ka pa rin. Hindi ka pa rin matuwid dahil doon pa rin yung kasalanan mo. Nasabi ng Panginoon, sa Matthew chapter 16 verse 25, for whoever desires to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. Ito po ay isang talata na may paglalaro sa mga salita. Sabi ng Panginoon, kung sino man gusto iligtas sa kanyang physical na buhay, ay mawawala. Mamamatay ka na, hindi mo. Pero kanya, whoever loses his life, dahil mawala ang physical na buhay kanya, para sa akin kanya, will find it. Pagkakaroon siya ng buhay na walang God, pagdating ng araw, hindi siya mamamatay kanya. Kung dating sa lahat. For what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul kanya? So pinag-uusapan ito yung kaluluwa mo. Ano ang pwede mong ipagpalit para sa iyong kaluluwa? Or what will a man give in exchange for his soul? Wala. Hindi natin pwedeng bayaran ng ating pagkakasala para matanggal. Wala. Ayan ang sinasabi ni Pablo. For when we were still without strength, nagkasala tayo at wala tayong magagawa tungkol sa ating kasalanan. So pag-asa lang yan, kung nagkasala ka, para kayo maging matuwid, patawarin ka. Kung pumunta tayo sa ating criminal justice, kahit nagkasalang tao, pag sinabi ng presidente ng Pilipinas, pinatatawag ko na yung tao yan kanya. Ang tawag po doon ay presidential pardon kanya. Kahit nagkasala yung tao yun, buburahin yung kasalanan niya. Mawawala sa record ng NBI ang kasalanan niya. Wala siya kasalanan.
Dahil pinatawad siya. So, yun yung makikita natin ginawa ng Diyos para sa atin. Wala tayong magagawa dahil doon yung kasalanan natin. Wala tayong may pagpapalit para sa ating kasalanan. So, siya gawa ng paraan para sa atin. At sa paanong paraan? Namatay ang Panginoon kanya sa takdang panahon. Dito natin makikita kung gaano kagaling ang Diyos. Kahit sa kanya pag sinulat ang Biblia. Ang plano ng Diyos ng pagliligtas ay bago pa lalagyan ng sanglibutan. May nasa kaisipan na rin ng Diyos. Pagka nagkasalang tao, itong gagawin ko kanya. So, meron siyang plano. Meron siyang panahon, ganyan. Meron siyang plano. So, isang due time, yung takdang panahon, na gagawin, ginawa ng Diyos ang plano niya, ganyan. So, may takdang panahon. Sabihin, inihanda mo na niya lahat. Dito natin makikita kung gaano kagaling at karunong ang Diyos. Inihanda niya lahat. Ginamit niya ang karunungan ng tao para maihanda niya pagdating ng kanyang anak sa lupa. Sa paano paraan. Doon po sa panahon ng ating Panginoon, mayroong pagkalahatang wika na ginagamit sa buong sanlibutan sa panahon na yun. Katulad sa panahon natin ngayon, kahit sinasabi natin ang China ay umaasenso at naging mga pagarihan, hindi pa rin ang ginagamit natin sa international na communication. English pa rin, di ba? Nung panahon na yun, ang ginamit ay ang Grego. So, nung nagkaroon po ang tinatawag na lumaganap sa panahon po ni Alexander the Great, lumaganap ang wikang Grego. Si Alexander the Great ay hindi po siya Grego. Sa isang Macedonian, pero hanga na hanga siya sa kultura ng mga Grego. Kung nasakop niya maraming mga bansa, nagkaroon siya ng kaharian, ang kanyang pinakalat na wika ay salitang Grego. So, nung dumating ang Panginoon, mas madaling ipangaral ng Ebanghelyo. Bakit? Mayroong pangkalahatang wika. Pangalawa, sa panahon ng mga Romano, kahit pumunta kayo sa mga lugar na silakop ng mga Romano, sila gawa ng mga daan. Yan ang karakteristik ng mga Romano. Sila yung magagaling ng mga arkitekto at mga engineer. So, gumawa sila ng mga daan sa buong kaharian ng mga Roma. So, nakahanda yung mga daan, di ba? So, nung dumating ang takdang panahon na mayroong pagkalahatang wika at may mga daan para madaling magbiyahe yung mga tao para may pangalang Ebanghelyo kanya. So, may takdang panahon. So, dito sa Galatia, chapter 4, verse 3 hanggang verse 4, verse 5, even so we, when we were children, we were in bondage under the elements of the world. Kasi wala pa tayong kaisipan. But when the fullness of the time had come, yun yung ibig sabihin ng due time. Sa takdang panahon. Tingnan po lang sa wika po natin. Sa Galatians chapter 4 verse 3. Ito ang problema po natin bilang mga Pilipino. Hindi katulad ng mga bansa na mayroon silang ginagamit na pambansang wika nila. Tayo hindi. Verse 3. Verse 4. Subalit ang dumating ang galap na kapanahon ang kanya. O takdang panahon. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Anong dahilan? Para tayo tubusin kanya. To redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. So tinubos ang ating mga kasalanan. Nang dumating ang ating Panginoon, so may takdang panahon. So mayroong panahon na mga tao po yung mga makasalanan, wala sila magagawa sa kanilang mga kasalanan. So dumating ang Panginoon, ayon sa plano ng Diyos, upang tubusin ang magkasalanan ng mga tao kanya. Kaya nagkaroon tayo ng paraan para tayo ay maging matwid sa harapan ng Diyos. Yun ang makikita natin. So may takdang panahon. Verse 7. Ito'y totoo. For scarcely for a righteous man will one die. Sa isang panganib, merong instinct ng tao, sinong ililigtas niya?
Ang sarili niya. Yan ang instinct. Kaya nga pagka ikaw'y sumasakay sa isang sasakyan, huwag kang tumabi sa driver. Huwag kang tumupo sa kanan. Ikaw munang mamamatay. Dahil ang instinct ng driver, nililigtas siya sarili niya. So, ikaw tatamaan. Upo sa likod niya. Maliban na kung ang collision, wala lang pag-asa yun. Yan ang instinct ng tao. Ililigtas niya ang sarili niya. At sinasabi lang ng totoo, siya puzzle po. Kaya siya matuwid na tao, kanya. Hindi ka pa rin mamamatay para sa kanya. Ililigtas mo pa rin sarili mo, kanya. Yet, perhaps for a good man, someone would even dare to die. Minsan. Pero hindi natural sa tao yun. Ang ililigtas mo sarili mo. Instinct ng Diyos yun na binigay sa atin. But God demonstrates His own love toward us. Ito, tignan nyo, ha? Doon sa una, matuwid na tao. Pero di ka pa rin kaya magpapakamatay pa sa tao nyo. Inulit lang niya, sa isang mabuting tao, pareho rin yun. Hindi ka pa rin kaya magpapakamatay sa tao nyo, ganyan. Ilalong-lalong na sa yung kaaway. Hindi ka mamamatay para sa kaaway mo. Eh, yung dalawa, hindi mo kaaway, hindi ka pa rin magpapakamatay para sa kanila. Eh, lalo yung kaaway mo, di ba? Lalo, hindi ka magpapakamatay para sa kaaway mo. Pero dito sinasabi, but God demonstrates His own love toward us in that while we're still sinners, Christ died for us. Doon sa susunod na talata, ang sinabi niya, while we're enemies, kanya. Dahil tayo mga makasalanan, tayo kaaway ng Diyos. Pero meron siyang pagmamahal sa atin. Ewan ko anong sali sa Tagalog. Ito po kasing salitang love, sa English, generic lang siya, puro lang siya love. Sa Tagalog, mas specific. Merong pagmamahal at merong pag-ibig. Merong malaking pagkakaiba yung dalawa na yun. Hindi sila pareho. Ang pag-ibig ay sa pagitan lang yan ng babae at lalaki. Sa unang pagkakataon. Ang pagmamahal, mas malalim yun. Nagbibigay ka ng, ang root word po noong pagmamahal ay mahal. Ay ibig sabihin, value. Mahalaga, ibig sabihin. Yung pag-ibig, ang root word noon, ibig, desire. Magkaiba yun, di sila pareho. Ewan ko sa mga nagsali ng Tagalog, kung marunong silang magsalin. Hindi kasi pareho yung dalawa na yun. Dito po sa Tagalog. Sapagkat bihirang mangyari na ang isang tao mamatay, alang-alang sa isang tao matuwid. Bagamat alang-alang sa isang mabuting tao ay may mga ahas na mamatay. Kung lang itong Tagalog, wala yung pangalan. Abersin pa lang. Subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo mga makasalanan pa, si Kristo namatay para sa atin. So, hindi gano'n maganda yung pag-ibig, magandang pagmamahal. So, nung tayo mga makasalanan, so di tayo kaibigan ng Diyos. Tayo mga kaaway ng Diyos. Si Kristo namatay para sa atin. Dito makikita natin yung salitang pagmamahal. Anong ibig sabihin, no? Kaya pag sinabi ng isang lalaki sa isang babae, sa isang babae sa isang lalaki, mahal kita ka mo, kailangan na itindihan mo sinasabi mo. Pag sinabi yung mahal mo yung tao, lahat-lahat mahal mo, pati yung kanyang kakulangan, pati yung kanyang negative, tatanggapin mo yun. Dahil yan yung pag-ibig, pagmamahal ng Diyos sa atin. Tinanggap niya kahit tayo mga makasalanan, namatay ang Diyos para sa atin. Christ died for us. Hindi mo makita natin. So ito yung sinasabing agape. Agape. Hindi ito phileo. Ang pagmamahal ng magkaibigan ay phileo. Sabi, meron kayong common denominator o meron kayong gusto sa isa't isa. Meron kayong common interest. Kaya magkaibigan kayo. Later on, sa mga panahon ng pagsubok, naging agape yun. Nagsasacrifice ka para sa kaibigan kayo. Pero agape in itself, iba siya. Ito yung tinatawag na sacrificial kind of a love. Ganyan. Regardless kung ano yung damdamin mo sa tao yun, o sino man, gagawin pa rin mga kabuti para sa kanya. Yan ang agape. Yan ang pinakamataas na utas ng pagmamahal. Nakikita natin yung agape
sa relasyon ng mga magulang sa kanyang anak. Sa magulang lang sa kanyang anak, hindi baligtad. Karamihan ng anak sa magulang, minsan hindi nila ginawa ng magulang sa anak. Pagmamahal ng magulang sa anak ay agape. Wala kang kaugnayan doon sa damdamin mo sa anak mo. Kaya matigas ang ulo, hindi, gagawin pa rin ang mabuti para sa kanya, di ba? Yan din ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya ang Diyos ay isang ama kanya. Sa isang magulang. Dahil gagawin niya makabuti para sa kanya mga anak. Kaya yun ang pagmamahal na ginawa ng Diyos sa atin. Despite na tayo mga makasalanan, galit siya sa atin. Kung damdamin ng Diyos sa isang makasalanan, galit siya. Hindi siya natutuwa sa isang taong makasalanan. Pero kahit galit ang Diyos dahil sa ating makasalanan, ginawa pa rin niya makabuti para sa atin. Si Kristo namatay para sa atin. Yan ang pinakamataas ng taas ng pagmamahal. Kasi kung totoo siya, kung galit ang pinahiran ng Diyos, papatayin tayo ng Diyos. Dahil kabayaran ng kasalanan, kamatayan, ganyan. Pero hindi ginawa yun. Siya'y namatay para sa atin, yung makikita natin. So, nung tayo mga makasalanan, tayo ay namatay ang Panginoon para sa atin. Ngayon, nung siya namatay ng Panginoon, ano ang nangyari sa atin? Tayo ay naaring ganap sa pamagitan ng kanyang dugo kanya. Kaya namatay siya para tayo ariyan ganap sa pamagitan ng kanyang dugo. Justify kanya. You justify. Kailangan mo kanyang patunayan. Okay, mayroon mas maganda salita. Pero hindi ko nasa dulo ng dila, you justify kanya. Pagka kay manager sa isang bangko, at the end of the year, you will justify kung ano gastos mo sa bangko. Patunayan mo na tama lang yung gastos mo kanya. So makikita natin, tayo ay tinuring na matuwid. Nung namatay ang Panginoon, ito ang ginawa niya sa atin. And from Jesus Christ, the faithful witness, sila ang nakakita sa Diyos. The firstborn from the dead, sila mga namatay mula sa mga patay na di na namatay uli. Kung inisip natin, sila ang unang nabuhay na maguli mula sa mga patay, hindi siya nauna. May nauna sa kanya. Pero yun yung namatay uli. Siya hindi. And the ruler over the kings of the earth. To Him who loved us and washed us from our sins in His own blood. So hinugasan sa pamagitan ng dugo ng Panginoon ang ating mga kasalanan. So ilangan tayong paraan para tayo makalaya mula sa ating kasalanan. Hinugasan ng Panginoon sa kanyang dugo. Kailan hinugasan ng Panginoon ng kanyang dugo ang ating mga kasalanan? Pag tayo nabautismuhan. Hindi ko maintindihan yung mga baptist, yung mga denominasyon, bakit di siya naniniwala ng bautismo ay nagliligtas. Either na hindi sila marunong magbasa, o ayaw nilang basahin at tunawain. So tingnan nyo, doon namatay ang Panginoon, tumulong kayo ng dugo. Di ba? Pasinin niyo, pag nabautismo tayo, saan tayo papunta? This is Romans chapter 6 verse 3. Or do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? Hindi literal na pumunta tayo sa Calvary, hindi. Pumunta tayo sa epekto ng kanyang kasalanan. Ano yun? Ang kanyang dugo, ang nahuhugas sa ating mga kasalanan. So pag tayo nabautismuhan, hindi inuhugasan ng tubig ang ating kasalanan, hindi. Ang naghuhugas sa ating mga kasalanan ay ang kanyang dugo. Hindi yung tubig. Hindi tayo naniniwala sa water salvation. Wala naman magic yung tubig eh. Kaya lang, pag inabautismo sa tubig at sumunod sa utos ng Panginoon, ikinabautismo patungo sa kanyang kamatayan, kanya. Hinugasan ng dugo ang ating dugo ng Panginoon, ating mga kasalanan. Kaya doon sa point na tayo ng bautisman, pagkatapos natin sa mampalataya, magsisi, magpahayag ng ating mga kasalanan, doon hinugasan ng dugo ng Panginoon ang ating mga kasalanan. At doon sa puntong yun, sinasabi ng Diyos, ikay matuwid. Kanya. Bakit? Wala ka ng kasalanan. So isa, dalawang paraan para tayo maging matuwid. Palagi nating pinag-aaral sa aklat na ito ni Pablo, either na ikay talagang matuwid, wala kang kasalanan. Kaya wala naman tao gano'n, maliban ng Panginoon. O kayo nagkasal, kayo pinatawad kanya. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul.
naging matuwid dahil inugasan ng dugo ng Panginoon ng ating mga kasalanan. Yun ang prerequisite para hindi ka maparusahan. Kasi may kapayaran ng kasalanan, kamatayan, kanya. Yun ay sa impyerno. Ngayon, para maiwas ka doon, kailangan patawarin ng Diyos sa ating mga kasalanan. Hindi tayo pwede pumunta sa langit na may kasalanan. Aalisin muna yung kasalanan para tayo makarating sa langit. Ngayon, tayo maliligtas sa galit ng Diyos. Ito ang hindi natin pinapansin. Kaya kung minsan hindi natin binibigyan pansin ng ating pagsamba o ating paglilingkod sa Diyos. Pero hindi nyo napapansin na mayroong kapuutan ng Diyos. Meron siyang tinakdang araw na ibabagsak niya ang kanyang kapuutan. Hindi natin napapansin yun, pero totoo yun. Nasa Biblia yun eh. Ano ba yung kapuutan ng Diyos? Hindi yung panahon na nagiganti ang Diyos sa mga tao. Yung mga tao hindi pinansin ng Diyos. Hindi pinansin ang kanyang ebanghelyo. Hindi pinansin ang paglilingkod sa Diyos. Meron kang kabayaran doon. Hindi kayo parurusahan ng Diyos. Dahil hindi mo pinansin. Dito po sa, bago natin basahin yung mga yan, sa pangalang Thessalonica, chapter 1. Ayan, pag-ibig ng paggumagawa ng PowerPoint, meron ka nakakalimutan. Pag nagsasalita doon, maalala. Dito po sa 2 Thessalonians chapter 1. Ano mangyayari sa mga taong hindi nakakakilala sa Diyos at hindi sumunod sa Ebanghelyo? 2 Thessalonians chapter 1, verse 8, verse 9, ganyan. Na nasa nagliliyab na apoy na magbibigay ng parusa sa mga hindi kuminala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Hesus. Ang mga ito'y tatanggap ng kaparusang walang hanggan, pagkapuksa at palalayasin sa harapan ng Panginoon at mula sa kalalatian ng kanyang kalakasan, kaya nga kamatayan. Ika'y maihiwalay sa Diyos. Dito rin po sa Revelation, chapter 21, verse 8. Sinasabi rito, yung hindi papasok sa langit at pupunta sa impyerno kanya. Sayin natin. Muli sa mga duwag. Sino yung duwag? Ako, takot ako sa gagamba. Hindi ko alam. May simula yun eh. Si Brother Ro, takot sa dugo. Pati si Gideon, takot sa dugo yan. May mga taong takot sa mataas sa lugar. May mga taong takot doon sa mga lugar na masikip. Meron tayong ganon. Pero hindi na sinasabi rito. Yung duwag, yung alam niya kung ano yung totoo, pwede siya naniniwala, o hindi niya ginagawa kanya. Duwag yun. Yun ang sinasabi rito. Yung mga duwag kanya. Sa mga hindi nananampalataya, hindi naniniwala sa Diyos, mga karmadumal, mga mamamatay tao, mga mapatapid, mga magkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at sa lahat na sinungaling, ang kanilang bahagi ay salawa na nagliliyab sa puwet at supre na siyang ikalawang kamatay. Yan ang ikalawang pagkahiwalay kanya. Yung una, nung tayo namatay, nahiwalay tayo sa ating katawan. Yung ikalawa, pag nahiwalay tayo sa Diyos, kanya, sa impyerno. Sa Matthew 25, ito yung Judgment Day. Nilarawan ng Panginoon sa pamagitan ng isang talinhaga, yung Judgment Day. Kanya, masahin na sa verse 30. At ang aliping walang pakinabang ay tapong ninyo sa kadiliman sa labas. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pangalit na mga ikot. Pasilin niyo itong pagkakaiba sa impyerno. Ang impyerno ay nagliliyab na apoy. Pero madaling. Imagine natin yun. Pagka-apoy, maniwalag yan, physically speaking. Pero spiritually, sa impyerno, madilim. Pero may apoy. Yun ang sabi sa verse 46. At ang mga hindi mapupunta sa walagang kaparusahan. Ngunit ang mga matuwid sa buhay na walang hanggan. So, mayroong kapuutan ng Diyos. Meron siyang itinalagang araw ng kapuutan. Maghihiganti ang Diyos. Akala natin hindi siya maghihiganti siya. Binibigyan lang tayo ng panahon ngayon para magbago. Pero pag hindi, yan, doon tayo pupunta sa impyerno. Mula hanggang apoy. Kaya wala hanggang yan,
Hindi na matatapos yan. Matapos yung sermon, ganun pa rin yan. Hanggang uwi tayo sa bahay, ganun pa rin yan. Hindi wala hanggang apoy. Ganyan. Doon tayo sa loob yan. Actually, hindi natin alam kung anong klaseng apoy yun. Dahil hindi physical na apoy yan. Pero katulad siya ng apoy. Pero hindi siya matatapos. Ganyan. Dahil walang hanggang kaparusahan. So, meron pong kapungutan. May galit ang Diyos sa inyo. Darating ang panahon, ipakikita ng Diyos sa atin. Ito sinasabi natin. Nung tayo mga makasalanan, tayo mga kaaway ng Diyos. Siyempre, hindi tayo sumusunod sa Kanya. So, sabi ni Apostle Paul, tayo kaaway ng Diyos. Bakit? Dahil tayo nahiwalay sa Diyos sa pamagitan ng ating kasalanan. Wala tayong relasyon sa Diyos. Hindi tayo kaibigan ng Diyos. Wala siyang relasyon sa atin. Tayo nahiwalay sa Kanya dahil sa ating mga kasalanan. Dito po sa Isaiah, balik tayo sa Old Testament. Dahil ito po illustration, kung ano nangyayari pag nagkasala tayo. Pag nagkasala tayo, tayo nahihiwalay sa Diyos. Nawawala yung ating relasyon sa Kanya. Lahat ng mga tao'y pinanganak ay mga anak ng Diyos. Siyempre, siyang lumalang sa atin. Kaya nga sa Isaiah chapter 9 verse 6, ang Panginoong Jesucristo ay tinawag na wala hanggang Ama. Hindi siya yung Ama, pero siya Ama. Bakit? Dahil siyang lumalang sa atin. Dito po sa Isaiah 59, verse 1 and 2. Nanitong kamay ng Panginoon na hindi maikli, na hindi makapagligtas. Hindi mahina ang kanyang pandinig, na ito'y hindi makarinig. Walang kamay ang Panginoon katulad natin. Wala rin siyang tenga na katulad natin. Ang ibig sabihin, ito illustration para maintindihan lang natin. Kasi yung may mga nagtuturo, Diyos daw, may puwit dahil siya nakaupo. Wala rin puwit ang Diyos katulad natin. So, spiritual, hindi naman physical. Verse 2, ngunit pinaghihiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siya nagkubli ng kanyang mukha sa inyo, ano pa't siya hindi makikinig kanya. So, tayo nahiwalay sa Diyos. Tayo kanyang mga kaaway. Dahil tayo nagkasala sa Diyos. Pero tayo nanumbalik sa Diyos. Diba? So, yan. Dati tayo hiwalay. Pero namatay ang Panginoon, tumating sa lupa, namatay para sa atin, tayo nanumbalik sa Diyos. We are reconciled sa Kanya. Dahil sa kamatayan ng ating Panginoon. Papasilin natin. Yung kamatayan niya, na kung titignan natin ang larawan ng isang tao nakapako sa krus, yan ay kabiguan. Sino naman magsasabi ng kamatayan ay tagumpay? Pag namatay ka sa digmaan, natalo ka. Pero actually, hindi. Siya nagtagumpay. Bakit? Dahil nalis niya yung kasalanan na nagpapahiwalay sa pagitan ng tao at ng Diyos. Kaya sabi niya, for if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son. Yun ang nangyari sa atin. Tayo na nung balik muli sa Diyos. Kaya ang Ebanghelyo ay tinatawag na mensahe ng panunumbalik. Ganyan. O Ministry of Reconciliation, dahil muli tayo nanunumbalik sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon. Ngayon, kamatayan niya, nagligtas sa ating mga kasalanan. Paano yung buhay niya? Tandaan natin ang Panginoon ay nabuhay na maguli. Nung namatay siya, may benefit sa atin. Pinatawad ng ating mga kasalanan. Paano nung siya nabuhay na maguli? Imagine natin kung gaano mas marami yung pakinabang na ibibigay sa atin ng Panginoon nung siya nabuhay na maguli. Tingnan natin. So, siya nabuhay na maguli, di ba? Dito po sa Romans chapter 1 verse 3. Noong Panginoon nasa lupa, pinagbabawal ang kanyang mga alagad na sabihin na siya Kristo. Dito sa Matthew chapter 16 verse 20, pagkatapos sabihin ni Apostle Peter, ikaw ang anak ng Diyos na buhay, totoo, sabi niya sa verse 20, huwag niyong pagsabihan niya. Huwag niyong pagsabihin dahil di totoo. Hindi totoo. Pero kailangan mo niya patunayan na siya nga ang anak ng Diyos na buhay. Dito sa verse 20, pagkatapos ay may pinagpilin sa mga lagad, na huwag sasabihin kanino ba na siyang Kristo kanya. Pangalawa, hindi rin sila maniniwala. Pero tingnan po natin. Concerning His Son, Jesus Christ, our Lord,
was born of the seed of David according to the flesh. Yun po ay isang pagpapakilala para sa mga Hudyo. And declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. Ganyan. Nung sinabuhin na maguli, siya'y pinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan. Tatlong pagkakataon na ipinakilala ng Diyos sa kanya na ang pinakilala ng ating Panginoon bilang anak ng Diyos nung siya'y pinanganak. Sabi ng Diyos, ngayong araw na ito kanya, today I have begotten you, nung siya'y pinanganak. Nung siya'y nabautismuhan, sinabi ng Panginoon mula sa langit, ito ang sinisinta kong anak. So, mayroon pa. Sa Matthew chapter 17, yung transfiguration, sinabi niya ng Ama, ito sinisinta kong anak kanya. Nung siya namatay, nakita na centurion, tunay nga na itong anak ng Diyos. Kanya. Pero sinabuhin na maguli, pinakilala siya ay anak ng Diyos na may kapangyarihan. Ngayon, meron siyang kapangyarihan. Ano yun? Nakita ko po sa kanan ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, ang kanang kamay ay assistant. Sa panahon ng kanang kamay, kapangyarihan. Nasa kanyang kapangyarihan ng Diyos. So, nasa kanyang kapangyarihan ng Diyos. So, meron benepisyo sa atin. Dahil nasa kanyang kapangyarihan ng Diyos. Siya ang tagapamagitan sa pagitan ng tao at ng Diyos. Kaya kayo tagapamagitan, isa'y nararapat ng tagapamagitan dahil siya naging tao. Nalalaman niya kung paano maging tao. At the same time, siya Diyos. So, siya nasa gitna. Kaya siya tagapamagitan, ganyan. Dito po sa 1 Timothy chapter 2, verse 5, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Ito yung ginagamit nila para sabihin na siya tao. Wala lang problema yun. Hindi naman siya naging tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao kung siya nasa langit. Siya naging tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng siya nasa lupa, di ba? Siya naging tao at siya namatay sa krus. Sa pansinin natin, lahat ng spiritual na biyaya ay nasa ating Panginoon. So, pag ikinabautismuhan at ikinakay Kristo, nandiyan din ang lahat ng spiritual na biyaya kanya. Basahin natin. Sa Efeso, sa unang kabanata, hindi ko na ginagamit yung kapitulo. Kasi kapitulo, Kastila yan eh. At kay versikulo, Kastila rin yan. Pero yung Tagalog, kabanata. Dito po sa unang kabanata, sa ikatlong talata. Purihin daw ang Diyos at Ama ng ating Panginoon sa Kristo na siya nagpapala sa atin. Tingnan niyo salita, nagpapala. Yun po ay present progressive, nagpapatuloy. Sabihin. Hindi sila nagpala kanya eh. Nagpapala kanya eh. Di ba? Tapos, story natin. Sa atin kay Kristo, ng bawat pagpapalang spiritual sa kalangitan kanya. To all spiritual blessings, ibibigay sa atin ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon. Dahil siya nabuhin na maguli. Pangalawa, siya ang namumuno sa ating mga puso kanya. Ano ang significance no? Kung si Kristo ang namumuno sa ating mga puso, siya ang ating sinusunod, maliligtas tayo. Sabi ni Apostle Paul, ako'y pinakong kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman, ay kinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal. Yun ay tamang saling. Hindi ko lang ba't sila consistent. At nagbigay sa kanyang sarili dahil sa akin. So, siya ating sinusunod kanya. At pangatlo, ang kanyang dugo ay patuloy na hugas sa ating mga kasalanan. Hindi naman tayo nung tayo na bautismuhan at pinatawag ng Diyos sa ating mga kasalanan, tapos na yung boxing, hindi, magkakasala ka pa rin eh. Hindi na katotohanan. At alam ng Diyos yun. Hindi dahil na tayo magkasala, hindi. Dahil tayo may kakalayang pumili ng mga bagay na gusto natin gawin. Kahit mag-Christian tayo, minsan nagkakamali naman tayo. At din sa 1 John chapter 1, kung nagkasala isang Kristiyano, hindi na kailangan mabautismuhan. Minsan lang po yung kapanganakang muli. Pero kaya pwede tayong patawarin ng Diyos. Basahin po natin. Huli kung tayo lang mahalakad sa liwanag, yun ang kondisyon
Kung tapat ka kanya. Siyempre, kung tapat, hindi ka naman tapat at nagkasala ka, hindi ka naman nahingi ng tawad. May pagkikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Mahalaga po yun. Sa mga tao kasi, sasabihin natin sa kapwa natin, napakabigat ng kasalanan, hindi ka pwedeng patawarin ganyan. Kasalanan yun. Gano'n kabigat ang kasalanan ng tao sa atin, pag siya bingi ng tawad, kailangan siya patawarin. Dahil gano'n din ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Luminis sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, pwede ka lang hindi magpatawad kung hindi ka nagkasala. Hindi pwede ka hindi magpatawad, hindi ka nagkakasala eh. Pero ang problema rito, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadayo natin ang ating sarili at ang katotohanan wala sa atin. Kung ipinayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan na tayo dinilisyon sa lahat ng kalikuan. Kung sinasabi natin tayo hindi nagkasala, ginagawa natin sa sinungaling. At ang kanyang salita ay wala sa atin. Siya nagsabi na lahat ay nagkasala na. Verse chapter 2, verse 1. Mga munti kong anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. Para maiwasan natin. Pero sabi niya, ngunit ang sino man ay magkasala, tayo may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo na siyang matuwid. Siya ang kapayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan doon sa libutan. Nandun sa atin yun. O wala sa isang libutan. Ang isang libutan, para sila patuwa kailangan siya mabautismo. Pero tayo, nabautismo na tayo. Meron tayong relasyon sa Diyos. Bilang Ama sa ating Panginoon, bilang tagapagligtas sa Panginoon, so nandoon at available po yung pagkakataon. Ito na pinakauli. Para sa susunod, sa pakilang bahagi na. And not only that, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation. Doon tagkaroon ng reconciliation sa pagitan natin at ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon. So meron tayong kapayapaan. Yun ang isang bagay na ibig sabihin ng kapayapaan. Wala nang digmahan, ganyan. Hindi na tayo kaaway ng Diyos. Dapat ka tayo nanumbalik sa Diyos, ganyan. Katulad nung bago tayo nagkasala. Bakit tayo nagagalak sa Diyos? Maraming dahilan. Number 1, yung kanyang kalalatihan bilang Diyos. Nagagalak tayo doon. Dalawa, kung anong ginawa niya sa atin. Dahil siya'y Diyos. Inaligtas tayo sa ating mga kasalanan. Pangatlo, yung mga dakilang biyaya na dumating sa atin sa pamagitan ng ating Panginoon. At dahil tayo nanumbalik sa Diyos, di ba? At dahil tayo kanyang mga anak, hindi na tayo kaaway ng Diyos. Hindi na tayo natatakot na tayo parurusahan ng Diyos. Bakit? Sapagkat tayo kanyang mga anak. Tignan natin ang kahalagaan ng salitang tayo mga anak ng Diyos. Walang pagkakaiba sa iyong anak. Kahit gawa siya ng karamanduman, kapag humingi ng tatawarin mo siya. Anytime, patatawarin mo siya. Kasi anak mo siya nga, hindi ba? Ganoon din ang relasyon natin sa Ama. So, sakto lang po tayo mga kapatid. Kasi ito, chapter 5, dalawang hati yan. So, natapos na natin yung walang hati at pupunta tayo sa pangalawa sa susunod na linggo.